tuloy na ang malawakang earthquake drill sa Metro Manila sa July 30. Pero ang ilang barangay, hindi pa raw natutukoy ang mga ligtas na lugar na pwedeng puntahan sa oras na tumama ang tinatawag nilang The Big One. Live mula sa Maynila, may report si Victoria Tulad. Victoria. Tama ka, Jessica. Tuloy na nga ang Metro-wide earthquake drill na pangungunahan ng MMDA sa July 30. Kanina muling pinulong ng ahensya ang mga barangay chairman bilang paghahanda. Alas 10:30 ng umaga, aalingaw-ngaw ang mga sirena sa lahat ng barangay sa Metro Manila. Hudyat na magsisimula na ang unang Metro-wide earthquake drill. Papatunugin din daw ang mga kampana ng simbahan habang magkakaroon naman ng anunsyo sa lahat ng radio stations para sabihan ang lahat na magsisimula na ang drill. Bukod dyan, mayroon ding text blast. Magtatagal ang earthquake drill hanggang alas 11:30 ng umaga. Nakausap ko na lahat ng mall operators. They will participate. Nakausap ko na lahat ng call centers. They will participate. Nakausap ko na lahat ng hospitals. They will participate. Nakausap ko na lahat ng religious organization. Halimbawa, ikaw, napadaan ka lang sa isang lugar. Hindi ka kaanib sa isang ospital o hindi ka kasama sa isang institutional drill, magda-drop cover and hold ka 45 seconds. Yun ang participation mo. Yung mga schools, mahaba-haba yun, 1 hour yun. BPOs, 1 hour. Bukod sa barangay drills at city drills, magkakaroon din ng simulation ng iba't ibang sitwasyon pagkatapos tumama halimbawa ang 7.2 magnitude na lindol. Sa East Santolan halimbawa, magkakaroon ng collapsed structure. Sa Intramuros, Maynila naman, magsisimulate ng sunog. Sa ganitong paraan, malalaman din daw kung paano tutugunan ang mga epekto ng isang malakas na lindol. Dahil kailangan din ng earthquake drill sa gabi, magkakaroon daw nito sa Ortigas, Pasig mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Napili ang Pasig dahil ito raw ay malapit sa West Valley Fault. Bagaman may earthquake drill, hindi naman daw titigil ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon gaya ng MRT at LRT. Kailangan yung drill, walang mawawala sa atin na masanay tayo sa isang kalamidad na posibleng mangyari. Kailangan natin magkaroon ng isang kasanayan at kultura na hindi tayo magpapanik. At kailangan natin makapagligtas ng buhay ng kapwa natin. Ayon sa ilang barangay captain na pinulong ng MMDA, handa na sila para sa Metro-wide earthquake drill. Pero ang iba, aminadong hindi pa natutukoy ang mga ligtas na lugar na maaring puntahan ng kanilang mga nasasakupan. Problema rin daw ang pagpapasunod sa mga residente. Kapag bumabaha ng araw, ay hirap na silang pasunurin ang mga residente. Paano pa kaya kung sa earthquake drill lamang? Kasi hindi naman ganun kadali. Ang Manila kasi maraming tao, walang lugar na paglalagakan. Always ready, ma'am. Kailangan po, naka-ready po yung mga tao, first priority. Mabigyan sila ng alarma kung saan sila pupunta. Pangalawa, makapag-stock ng mga pagkain nila. Jessica, ayon kay Chairman Tolentino, hindi parurusahan yung mga hindi sasali dito sa earthquake drill. Pero gaya nga ng sabi niya, ay marami naman tayong makukuhang benepisyo mula rito. Sa ngayon, nasa 5 hanggang 6 na milyong katao ang inaasahan na sasali dito sa earthquake drill. Jessica? Paano ba ang ginagawa nilang coordination for this, Victoria? Through the LGUs, through companies, or through directly sa mga komunidad? Ang ginawa raw, Jessica, ng MMDA, ilang meetings na yung kanilang ginawa sa mga LGU, sa mga barangay, gaya nga ng nangyari kanina, para nga ipaliwanag kung ano yung layunin nitong earthquake drill at kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga barangay officials para nga mailatag sa kanilang mga residente yung mga safety tips na kanilang pwedeng gawin sakaling magkaroon nga ng 7.2 magnitude na lindol o kung ano mang lindol. Bukod dyan, Jessica, ay talaga nakipagpulong daw itong sila MMDA Chairman Tolentino sa iba't ibang sektor nga ng lipunan, gaya na lamang ng BPO, ng ospital, ng religious organizations para ma-relay din nila sa kanilang mga miyembro yung kanilang mga dapat gawin sa mismong earthquake drill. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.